Ito yung update natin kung paano naging makaibigan sila Piolo Pascual at saka si Paolo Avellino, guys. Ito na. Naging malapit na makaibigan sina Piolo Pascual at Paolo Avellino nung makasama sila sa taping at acting workshop para sa Philippine adaptation ng sikat na seryeng Flowers of Evil. No, 2022 yan, guys. Bagamat matagal na sila makasama sa industriya at sa network sa ABS-CBN, ito ang kono na pagkakataon na nakatrabaho at nakaharap sila sa mga eksena. Narito ang mga detalye kung paano nabuo ang kanilang magandang samahan. Acting workshops. Ayon kay Piolo Pascual, guys, ay sa mga pre-taping workshop nila nabasag ang yelo o nawalan ang pakailan sa isa't isa. Dito sila nagsimulang maging komportable bago pa man magsimula ang mga mismong shooting. Ayan po, guys, yung salamat sa pagpuna riyan. Ang breaking ng ice o pagbagsak ng hilo sa pamamagitan ng acting workshop ang naging sumusi para maging epektibo ang kanilang mabibigat na eksena sa serye. Sa mga ganitong exercises kasi, mas nakilala ang mga aktor ang ugali at ginaw sa isa't isa na walang takot o hiya. Yan, guys. Yan yung mga behind at saka mga kung interesado ka sa naging banding nila, guys, ay maaari natin pag-usapan ang mga physical at mental na paghanda sa ginagawa nila para sa kanilang mga karera, guys. Siyempre alam mo na yan. At ito, guys, yung pangalawa, guys, is respeto sa trabaho. Labis na hinahangaan ni Paolo ang seryosong dedikasyon at commitment ni Paolo sa kanyang karakter. Sinabi ni Piolo na hinahayaan ni Paolo ang kanyang sarili na mapag-isa sa set para mag-focus, na nagpulak din sa kanya na ibigay ang lahat sa kanyang mga eksena. Tama, napakahalaga ang aspetong ito sa kanyang pagkakaibigan. Ang mutual na respect sa paraan ng pagtatrabaho ang nagpatibay sa kanyang samahan sa set dahil pareho silang seryoso sa sining ng pag-arte. Nagsilbing inspirasyon sa isa't isa ang kanilang mga makaibang estilo ng pag-focus. Ang ganitong profesionalismo ay mas lalong naging kapansin-pansin sa mga sumusunod na paraan. Istilyo ni Paolo. Kilala si Paolo Avellino sa pagiging isang method actor o tahimik na napapadilim ng emosyon bago ang sena para maging natural ang kanyang galit o takot. Reaksyon ni Paolo. Sa halip na mailan, nirespeto ni Piolo ang espasyo ni Paolo at ginamit ito bilang fuel o lakas para tapatan ang bigat ng emosyon tuwing sisigaw na ang direktor ng action. Resulta sa screen, ang kombinasyon ng kanilang makaibang estilo ay nagbunga ng matinding tensyon at chemistry sa labas na pinupuri ng mga manonood at kritiko. Yan, guys. Humility at professionalismo. Iyan po yung napakalandang pakinggan, guys, kasi nga para naman kay Paolo Avellino, guys, ay itinuring niya na isang malaking showbiz achievement ang makatrabaho si Piolo na matagal na niyang pinapanood noong bata pa siya. Inilarawan niya na si Piolo bilang isang napakahambal na aktor na marunong makibagay sa mga mas batang artista. Napakagandang punto niyan dahil pinapakita nito ang kawalan ng ego sa pagitan ng isang veterano at isang mas batang aktor.
Ang pagiging mapagpakumbaba ni Piolo Pascual ang bumagsak sa anumang pader na madalas maramdaman sa pagkasama hanggang haligi ng industriya. Ang humility at professionalismo na ito ay nagbunga ng magandang bagay sa kanilang samahan. Walang senyorita. Hindi pinaparamdam ni Piolo na mas matagal siya sa showbiz, kaya malaya nakipagbigay ng hustisyon si Paulo sa kanyang mga eksena. Ligtas na kapaligiran dahil komportable sila, naging madali ang paggawa ng mga delikado at physical na action scene nang walang na dehado o nasaktan. Inspirasyon sa set. Ang magandang trato ni Piolo kay Paulo ay nag-iwan ng magandang ehemplo sa buong cast at crew na nagdulot ng masayang working environment sa kabila ng mabigat na presyon ng serye. Ngayon natalakay natin ang tatlong punayang haligi ng kanilang pagkakaibigan: ang workshop, respeto sa trabaho, at ang pagpapakumbaba. Ayan guys, ay explore natin reaksyon ng mga kritiko sa chemistry ng The Flower of the Evil. Ito na guys, dahil sa kanilang magandang collaboration at pagsuporta sa isa't isa guys, habang ginagawa ng madilim na mabigat na eksena ng serye, lumalim ang kanilang pagkakaibigan na nadala nila hanggang sa labas ng kamera. Eksakto, ang tunay na pagkakaibigan sa industriya ay madalas nabubuo sa mga pinakahihirat na lock-in-taping para sa kanila. Ang pag-support sa isa't isa sa labas ng kamera ay naging paraan din para mag-decompress muna sa mabibigat na psychological screen ng Flowers of Evil. Dahil dito guys, ang kanilang samahan ay lumampas sa pagiging magrebulasyon katrabaho lamang. Safe space. Ang pagiging magkaibigan sa totoong buhay ay nagbigay sa kanila ng tiwala na ibuhos ang totoong emosyon sa set na walang takot mag-misinterpret ng bawat isa. Bonding after works. Ang mga simpleng kwentuhan at tawanan pagkatapos mag-shop ng mga pack-up ang tumulong sa kanila na iwanan ang madidilim na karakter ng kanilang ginampanan. Long-term connection. Ang karanasang ito ang nagpatunay na kahit tapos na ang isang serye, nung nanatili ang respeto at connection ng dalawang mahuhusay na aktora. Ngayon na kompleto na natin ang mga paghihimay sa mga kwento kanilang pagkaibigan ng guys, kaya maaari natin tignan ang mga ito. Siyempre alam na natin yan. Sunod naman tayo kay Kim Chiu guys. Kay Kim Chiu guys, kung paano naging kaibigan ni Piolo Pascual si Kim Chiu. Naging matalik ni makaibigan si Kim Chiu at saka si Piolo Pascual dahil sa kanilang matagal na pagsasama sa ABS-CBN, ang variety show sa takbo ng karera bilang dalawa ang pinakasikat na home growth star ng network. Nagsimula ang kanilang maugnayan bilang mag-junior at mag-senior sa industriya na kalaunan na lumalim at naging isang solidong pagkakaibigan. Narito ang mga pangunahing dahilan kung paano nabuo ang kanilang magandang samahan. Ito guys, sa samahan na to. Sa ASAP concert tour guys, linggo-linggo silang magkasama sa variety show sa ASAP. Ang rehearsals, backspace, kulitan at magkasamang world tour sa ibang bansa ang nagbigay sa kanila ng maraming oras para magkabanding at magkakakilala ng lubusan. Eksakto, ang ASAP ang nagsilbing pangalawang tahanan nila kung saan mas natural at walang showbiz front ang kanilang pakikipag-ugnayan dahil sa linggo-linggong rehearsal
at mahabang oras sa backspace. Nakita nila ang totoong pagkatao ng isa't isa sa likod ng glamorous na kasuotan at production number, guys. Ang mga out of town at international concert to, guys, tulad ng asap natin to sa Milan, Las Vegas o Dubai. Ang mas larong napatibay dito sa pamamagitan ng mga sumusunod. Shared travel experiences, magkasamang biyahe, pagkain sa labas, pagkatapos ng show at mahabang flight ay nagbigay sa kanila ng pagkakataong mag-usap tungkol sa buhay sa labas ng trabaho. Support system sa abroad. Kapag malayo sa pamilya habang nasa tour, ang mga kapwa-artista ang naging takbuhan. Si Piolo bilang isa sa mga pinuno ng grupo ay kilalang maaalaga sa mga kasamang tulad ni Kim. Alog at magaan na vibes, kilala si Kim sa kanyang masayahin at medyo alog na personalidad, habang si Piolo naman ay may hilig sa kulitan sa backstage, kaya madaling nag-swap ang kanilang enerhiya. Piolo, guys, Van Gerten close friend. Noon pa man ay inamin ni Kim na ultimate fan siya ni Papa P. Ang pagiging bukas at maalaga ni Piolo sa mga mas batang artista ay nagdalis ng ilang kay Kim, hanggang sa naging magaan na ang loob nila sa isa't isa bilang magkaibigan. Eksakto yan, guys, ang transition mula sa pagiging umahanap patungo sa pagiging malapit na kaibigan ay isa sa pinakamagandang aspeto ng kanilang samahan. Malaking faktor ang pagiging approachable at walang iri si Piolo, kaya mabilis na nawala ang kaba ni Kim kapag kausap ang kanyang idolo. Ang kanyang fan Gerto close friend Johnny ay makikita sa mga sumusunod, guys. Starstruck beginning. Nung baguhan pa lamang si Kim sa industriya, pagkatapos ng Pinoy Big Brother, lagi niyang pinahagi sa mga interview na pangarap niyang makatrabaho at makita sa personal si Piolo. Ang mentor figure bilang isa sa mga haligi ng Star Magic, hindi pinaramdam ni Piolo ang kanyang seniority sa harap. Denied at inalagaan niya ang mga mas batang artista tulad ni Kim na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob makipaggawan sa kanya. Inside joke, dahil naging magaan ang loob nila sa isa't isa, madalas na silang magbiruan tungkol sa pagiging fan girl ni Kim noon at tinatawanan na lamang nila ito tuwing makakasama sila sa mga event. Ngayon natalakay natin ang kanilang backspace panty sa sapat mga fan-girl journey ni Kim. Ano sunod-sunod mo gustong malaman? Na mas marami pa tayong gustong malaman, guys. Ito na, guys, ang mga sorpresang suporta. Isa sa mga naging tatak ng kanilang pakakaibigan ay ang suporta ni Piolo sa mga pelikula ni Kim no 2015. Laking gulat ni Kim nang pumayag si Piolo na makaroon ng special cameo role sa dulo ng kanyang pelikulang Ethic for Mistresses noong 2025 naman. Naging bahagi pa rin ng mukha at pangalan ni Piolo bilang celebrity crush sa rom-com movie ni Kim at Paolo Avellino na My Love Will Make You Disappear. Pumpak ang mga sorpresang suportang ito ang patunay na hindi lamang telebisyon ng kanilang pagkakaibigan, guys, kundi may malalim na pagpapahalaga si Piolo sa tagumpay ni Kim sa malaking screen. Ang pagpapayag ng isang nag-ultimate heartthrob na makaroon ng cameo o magamit ng kanyang palanan ay patunay ang kanya pagiging bukas palad bilang kaibigan at katrabaho. Ang dalawang pelikulang ito ay nag-iwan ng magandang mark sa kanilang samahan.
Antique for Mistress 2015. Ang cameo ni Piolo sa dulo ng pelikulang bilang bagong pag-ibig ng karakter ni Kim ay nagdulot ng malaking hiwalayan sa mga sinehan. Ayon kay Kim, hindi nila kalain na bibigyan ng oras si Piolo. Napakaitling eksenang iyon para lamang suportahan siya na star cinema. My Love Will Make You Disappear noong 2025 ang paggamit sa pangalan ng buka ni Piolo bilang ultimate celebrity crush sa pelikula nila ni Kim at Piolo Avellino ay naging isang nakakatawang inside joke. Pinapakita nito na hanggang ngayon ay nananatiling epektibo ang fan-girl element ni Kim kay Piolo na gustong-gusto ng mga manonood. Walang hiling kapalit. Kilala si Piolo sa industriya na hindi madaling pumayag sa mga cameo. Ngunit kapag para sa mga malalapit na kaibigan tulad ni Kim, ay mabilis itong nagpapaunlak ng walang anumang pag-alinlangan. Mayon na kumpeto na natin ang pag-usapan ng lahat ng aspeto ng kanilang pagkakaibigan mula sa asap, the fangirl journey hanggang sa mga sorpresang suporta sa pelikula. Anong mga sumusunod na gustong malaman at maaari nating tignan? Ayan guys. Eto guys, may mga iba pang gustong malaman tungkol sa pagkakaibigan ni Kim Chiu at saka si Paolo Avellino naman guys. Naging napakasalimuot ngunit solidong pagkakaibigan ang nabuo ni Kim Chiu at saka si Paolo Avellino guys. Nakilalanin bilang isang Kim Pao ang kanilang samahan na nagsimula sa pagiging makatrabaho na may mataas na respeto sa isa't isa habang sa pagiging isa sa pinakamalapit na makakaibigan sa industriya ngayon. Narito ang mga tunayang detalye kung paano at bakit naging napakatatag ng kanilang pagkakaibigan. Ngayon po guys, ito guys, magkasunod na mabibigat na proyekto. Unang nakasamang dalawa sa seryeng Ginlang noong 2023 na kung saan ay gumanap sila bilang isang mag-asawa. Dumaan sa matinding lokohan. Sinundan agad ito ng Pinoy adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim noong 2024. Ang makasunod na lock-in taping at mahabang oras sa set ang naging pangunahing dahilan kung bakit nabilis silang naging komportable sa isa't isa. Eksakto, ang makasunod na proyektong ito ang nagsilbing free testing sa kanilang samahan dahil sa makaiba ang tono ng dalawang serye. Kinailangan nilang mag-adjust ng mabilis mula sa matinding galit at tiyakan tungo sa kilig at komedya na lalong nagpatibay sa kanilang dynamic bilang makatrabaho. Ang makasunod na taping nito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanilang ugnayan sa pamamagitan ng mga sumusunod. Pagtira sa set, ang lock-in taping para sa Linlang ay nag-obliga sa kanila na makasama ng isang linggo sa isang lokasyon, kaya mabilis silang nakilala ang mga gawi-ugali at mood ng bawat isa't isa sa kamera. Mabilis na transition. Matapos ang mabigat at madilim na kwento ng lokohan sa Linlang, sumabapagat sila sa mga flight heart rate rom-com sa What's Wrong with Secretary Kim. Ang nabiglang paglipat na ito ay nangangailangan ng mataas na antas ng pagiging komportable upang maging natural lang kanilang mga pakilig na eksena. Shared overtime hours. Ang mahihabang oras ang paghihintay sa set ay tuyatan sa taping ay ginawa nilang pagkakataon upang mag-usap tungkol sa maraming bagay na silang nag-alis ng anumang pader o pagkailangan sa pagitan nila.
Ngayon natalakay na natin ang epekto ng kanilang mga sunod-sunod na kung ano-ano mga sunod-sunod at gusto pa nating malaman. Ito po guys, magkaibang personalidad na nagswak. Kilala si Kim sa pagiging sobrang masiyahin, madaldal at bubbly, samantala si Paulo ay kilalang tahimik, seryoso at medyo introvert guys. Ayon sa kanila, ang enerhiya ni Kim ang nagpalabas sa makulit na side ni Paulo, habang ang pagiging kalmado naman ni Paulo ang nagbibigay ng balanse kay Kim kapag nakaramdam ito ng pagod o stress sa trabaho. Pumpak, sinasabi nga ng mga opposite attract at sa kaso ni Kim at Paulo ang kanilang pagkaibigan personalidad na maging susi para sa ibang balanse. Makakaibigan, ang kanilang ugnayan ay naging patunay ng isang introvert at extrovert ay maaaring magtulungan para sa ikakaganda ng kanilang trabaho at samahan. Ang kanilang makaibigang ugali ay nagbunga ng magandang epekto sa set. Pagbasag sa katahimikan, dahil sa pagiging madaldal ni Kim, mabilis niyang nakuha ang atensyon ni Paulo na madalas ay seryoso sa isang sunod. Ang bubbly na enerhiya ni Kim ang unti-unting nababala ng depensa ni Paulo hanggang sa maging komportable itong magpiro. Kalmado sa gitna ng pagod. Sa tuwing makakaramdam si Kim ng matinding stress o pagod dahil sa sunod-sunod na trabaho, ang pagiging kalmado at tahimik ni Paulo ang nagsibing ang core o sandalan niya para makapag-relax at huminga guys. Balancing promo at interviews. Kitang-kita rin ito sa kanilang mga press conference. Kapag masyadong nag-hyper si Kim, sinasabayan ito ni Paulo ng mga banat na seryoso para nakakatuwa. Kaya naman aliw na aliw ang mga reporter at fans sa kanilang dynamic. Ngayon nakita natin kung paano nagswak ang kanilang makaibang personalidad. Ang mga susunod mong gustong talakayin ay maaari nating tingnan sa mga sumusunod guys. At ito guys sa iyong pangatlo guys, matinding tiwala sa eksena guys, dahil mabigat ang emotions at physical na eksena sa linlang. Kailangan nila magtiwala ng buo sa kakayahan ng isa't isa. Ang tiwalang ito sa harap ng kamera ay nadadala nila sa totoong buhay, kung kaya't naging takbuhan at sandalan sila ng isa't isa pagdating sa mga personal at professional na payo. Eksakto ang tiwalang pinakamatibay na pundasyon ng kanilang ugnayan kapag ang aktor ay sumasabak sa may eksenang may physical na pananakit, matinding galit o marabdob na emotion tulad ng salinlang. Hindi ito magiging epektibo kung may mga pag-alinlangan o takot sa isa't isa. Ang matinding tiwalang ito sa harap ng kamera ay lumalabas sa script na nagiging totoo sa kanilang buhay sa pamamagitan ng mga sumusunod. Ligtas na pagpanggap guys, dahil alam nilang nire-respeto nila o pisikan na hangganan ng bawat isa. Nagawa nilang ibuhos ang 100% ang kanilang lakas sa mga pisikal na eksena nang walang takot na makasakitan ng totohanan. Emosyonal na katapatan guys. Yan po ang pag-iyak at papapakita ng kahinaan sa harap ng ibang tao ay nangangailangan ng tapat, dahil naramdaman nilang ligtas sila sa piling ng isa't isa. Naging mas madali para sa kanila na ilabas ang pinakamalalim na emosyon ng kanilang mga karakter. Sandanan sa totoong buhay. Nang matapos ang serya, ang tiwalang ito ang naging dahilan para maging bukas sila sa isa't isa.
Si Paulo ang naging takbuhan ni Kim para sa mga profesional na desisyon habang si Kim naman ay naging kaagapay ni Paulo pagdating sa pag-unawa sa mga personal na aspeto ng buhay showbiz. Ngayon natalakay natin ang kanilang mga makasamad na proyekto, ang magkaibang personalidad at mga matinding tiwala sa isa't isa. Ano ang nating bigyan ng pansin? Ito na naman tayo guys. Sunod naman dito guys sa suporta sa labis na trabaho. Ito na. Madalas silang makita makasama sa mga banding sa labas ng showbiz tulad ng pagtakbo, running, pagdalo sa mga pribadong celebration ng mga kaibigan at pagsuporta sa kanilang mga personal na endorsement at event. Kamakailan niya guys ay magkasama muli sila sa hit rom-com movie na may Love Will Make You Disappear noong 2025. Tumpak ang suporta sa labas ng trabaho ang nagpatunay na ang Kim Pao ay hindi lamang isang panandaliang tambalan para sa telebisyon, kundi isang totoong pagkakaibigan na pinapahalagahan nila sa kanilang mga personal na buhay. Ang paglaan ng oras para sa isa't isa sa kabila ng kanilang mahal abanang schedule ay napapakita ng lalim ng kanilang koneksyon. Ang kanilang mga banding at suporta sa labas ng kamera ay makikita sa mga sumusunod. Hilig sa pagtakbo. Madalas silang makita magkasama sa mga marathon o simpleng pagtakbo sa umaga. Ang gawain ito ay naging paraan nila upang mag-decompress mula sa stress ng showbiz at mapanatiling isang lusog na pamumuhay. Pribadong celebration. Tumadalo sila sa mga nakaraan at mahalagang okasyon ng kanilang malapit na kaibigan at pamilya. Ipinapakita nito na tanggap at kilala nila sila ng mga tao sa paligid ng bawat isa. Pagtangkilik sa endorsement guys. Ito na, totoong suporta sila sa mga commercial project ng isa't isa kung may mga bagong produkto o events si Kim. Naroon si Paulo upang ma-promote at ganon din ang ginawa ni Kim para kay Paulo. My Love Will Make You Disappear no 2025 case. Ang kanilang buong pagsasama sa hit ng rom-com na ito ay naging matagumpay dahil ang natural na siya ay kiniyahan ng nabuon sa kanilang totoong buhay ay madali nilang naipakita sa malaking script. Ngayon na kompleto natin ang paghimay sa kwento ng pagkakaibigan ni Kim Chiu at Paulo Avellino mula sa kanilang magkasunod-sunod na proyekto, mag-ibang personalidad, matinding tiwala hanggang suporta sa labas ng trabaho. Ayan po guys, at bago natin tapusin ang ating updates for today patungkol sa Kim Pao, Paulo at saka iba pang showbiz kinap, ganap guys ay shoutout muna tayo sa mga senior citizen dyan na palagi nanonood sa ating updates. For more updates guys, please follow us for more updates.